Kumusta sa lahat? Ako si Dra, Ligaya Santos, at ngayong araw ay susuriin natin ang paksa tungkol sa lunas sa maagang pagiging uban gamit ang dahon ng bayabas. At ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakagandang paksa na alam kong marami sa atin ang pinoproblema. Alam ko na marami sa inyo ang tuwing umaga ay titingin sa salamin at mapapansin ang unti-unting pagdami ng mga puting buhok. Hindi ba't nakakabawas ito ng kumpiyansa sa sarili? Para itong paalala ng panahon na tayo ay tumatanda na. At minsan, nakakasira ito ng ating kumpiyansa. Marami na sa inyo ang sumubok ng mga hair dye o pangkulay ng buhok, pero ang problema, nag-aalala kayo sa mga kemikal na taglay nito. Natatakot kayong masira ang inyong buhok, masaktan ang anit, at ang mas malala pa, pagkatapos ng maikling panahon, babalik at tutubo muli ang mga puting buhok. Nakakalungkot, 'di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong isang himala na matatagpuan mismo sa inyong bakuran? Isang napakapamilyar na dahon na makakatulong sa inyo na labanan ang maagang pagiging uban, magbalik ng inyong itim, makintab, at malusog na buhok sa ligtas at epektibong paraan sa maikling panahon lamang? Maniniwala ba kayo? Opo, hindi kayo nagkakamali. Ito ay ang dahon ng bayabas. Sa video na ito, ibabahagi ko ang lahat ng sikreto at paraan kung paano gamutin ang maagang pagiging uban gamit ang dahon ng bayabas para maging itim, malakas, at ligtas ang inyong buhok sa loob ng 7 araw. Naniniwala ako na pagkatapos ninyong panoorin ang video na ito, magkakaroon kayo ng isang napakagandang paraan upang maibalik ang inyong malakabataan na buhok. At bago tayo magsimula, kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang paksang ito, huwag mag-atubiling bigyan ako ng isang like sa video na ito at pindutin ang subscribe button sa aking channel. Libre po ito, ngunit ito ay isang napakalaking inspirasyon para sa akin upang ipagpatuloy ang paghahanap at pagbabahagi ng kapaki-pakinabang na kaalaman sa inyo. Maraming salamat po. At ngayon, ihanda ang isang notebook, isang panulat, o simpleng isang relax na damdamin upang samahan ako sa pagtuklas ng mga mahiwagang sikreto na nakatago sa bawat maliit na dahon ng bayabas na ito. Unang bahagi, bakit ang dahon ng bayabas ang kalaban ng maagang pagiging uban? Marahil ay marami sa inyo ang nagtataka. Ang simpleng dahon ng bayabas, na mura at madaling makita, ay may ganitong kapangyarihan. Opo, ang pagiging simple nito ay nagtatago ng hindi inaasahang kapangyarihan na nagmumula sa mga mahahalagang sangkap na pinatunayan ng agham. Ipapaalam ko sa inyo sa madaling paraan. Ang ating buhok ay nagiging uban dahil ang mga sel na gumagawa ng melanin ang sangkap na nagbibigay ng itim na kulay sa buhok, sa hair follicles ay humihina o namamatay. Maraming dahilan nito. Edad, heredity, ngunit ang karamihan ay dahil sa stress, kakulangan sa nutrisyon, at ang pag-atake ng free radicals ang mga tahimik na maninira na nagpapabilis ng pagtanda ng hair follicles. Paano nakakatulong ang dahon ng bayabas? Maraming vitamin B2, B3, B5, B6, nagpapalusog sa hair follicles. Nagpapalakas ng melanin production upang ang buhok ay maging mas itim at malakas. Ang kakulangan nito ay madaling magdulot ng maagang pagiging uban at paglalagas ng buhok. Mataas sa vitamin C, malakas na antioxidant, nagpoprotekta sa hair follicles mula sa pinsala, at nagpapabagal sa proseso ng pagiging uban. Lycopene at quercetin, sumusuporta sa blood circulation sa anit, nagpapalakas sa hair follicles para maging makapal at makintab ang buhok. Antibacterial, anti-inflammatory, naglilinis sa anit, pumipigil sa pagkakaroon ng balakubak, fungi, at iba pang sakit sa anit, na siyang pundasyon para sa makapal, malakas, at itim na buhok. Nakikita ninyo? Ang dahon ng bayabas ay hindi isang hair dye na pansamantalang nagtatakip ng puting buhok, kundi ito ay kumikilos mula sa ugat, nagpapalusog, at nagpapabago ng hair follicles
Upang ang bagong buhok na tumubo ay maging itim at malusog, ito ay isang paraan ng pagpapaganda mula sa loob, na pangmatagalan at lubos na ligtas. Ang dahon ng bayabas ay talagang isang mahalagang regalo na ibinigay ng kalikasan sa ating buhok. Iyan ay teorya, ngunit ang pinakamahalaga ay ang praktikal na aplikasyon, hindi ba? Hindi na kayo patatagalin pa. Magsisimula na tayo sa unang recipe, ang pinakasimple at pinakamadaling gawin. Ikalawang bahagi, tatlong recipe. Mula sa dahon ng bayabas para maibalik ang malakabataan na buhok. Recipe isa, pure guava leaf hair. Rinse, ang basic at pinakamadaling recipe. Ito ang pinakasimpleng recipe. At ito ang pundasyon para sa lahat ng iba pang paraan. Kahit simple, ang epekto nito ay hindi maliit. Ang recipe na ito ay angkop sa lahat ng uri ng buhok, lalo na sa mga nagsisimula pa lamang at gustong masanay sa paggamit ng dahon ng bayabas. Mga benepisyo ng recipe na ito, naglilinis ng anit, nagbabawas ng balakubak at pangangati, nagbibigay ng paunang sustansya sa hair follicles, nagpapalakas ng buhok, nagbabawas ng paglalagas, nagpapabilis sa natural na pagtubo ng itim na buhok. Mga sangkap na kakailanganin. Isang malaking dakot ng sariwang dahon ng bayabas. Pumili ng dahon na hindi masyadong luma at hindi rin masyadong bata. Pinakamainam ang mature leaves. Siguraduhin na galing ito sa malinis na halaman na hindi sinpreyan ng pesticide. Mga 2 litro ng malinis na tubig. Ilang butil ng coarse white sea salt. Mas malalaking butil mas maganda. Paano gawin? Hakbang 1. Ihanda ang dahon ng bayabas. Hugasan ang dahon ng bayabas ng lubusan sa maraming tubig upang maalis ang lahat ng dumi at impurities. Pagkatapos, durugin ng bahagya ang dahon. Makakatulong ito upang mas madaling lumabas ang mga essence mula sa dahon kapag pinakuluan. Hakbang 2. Pakuluan ang dahon ng bayabas. Ilagay ang dinurog na dahon ng bayabas sa kaldero kasama ang 2 litro ng tubig at ilang butil ng asin. Ang asin ay may antibacterial properties, naglilinis ng anit ng mas mabisa at tumutulong na hindi masira ang tubig ng bayabas. Pakuluan ang tubig. Kapag kumulo na, hinaan ang apoy at pakuluan pa ng 15 hanggang 15 minuto upang ang lahat ng mahahalagang essence mula sa dahon ng bayabas ay matunaw sa tubig. Makikita ninyo na magiging brownish red ang kulay ng tubig at maglalabas ng banayad at sariwang amoy. Hakbang 3. Salain at palamigin. Pagkatapos kumulo, patayin ang apoy at hayaang lumamig ang tubig. Pagkatapos, gumamit ng salaan o malinis na tela upang salain ang dahon at panatilihin lamang ang malinaw na tubig. Paano gamitin? Una, banlawan ang buhok gamit ang malinis na tubig upang maalis ang dumi at sobrang langis. Pagkatapos, gamitin ang inihandang maligamgam na tubig ng dahon ng bayabas upang hugasan ang buhok. Dahan-dahan lamang. At habang naghuhugas, gamitin ang dulo ng inyong mga daliri, huwag ang kuko, upang dahan-dahang imasahe ang anit sa loob ng 15 hanggang 15 minuto. Napakahalaga ng masaheng ito dahil pinapabuti nito ang sirkulasyon ng dugo at nagpapapasok ng sustansya mula sa tubig ng dahon ng bayabas sa bawat ugat ng buhok. Pagkatapos hugasan, maaari ninyong gamitin ang tubig ng dahon ng bayabas upang ikondisyon ang buhok sa loob ng 15 hanggang 20 minuto sa pamamagitan ng pagbalot ng tuwalya sa ulo. Sa huli, banlawan lamang ang buhok gamit ang malamig na tubig. Hindi na kailangan gumamit ng chemical shampoo o conditioner. Ang tubig ng dahon ng bayabas ay sapat na upang linisin at gawing makinis ang buhok. Dalas ng paggamit, magtiyaga sa paggawa nito ng 3 hanggang 4 na beses bawat linggo. Sa unang linggo pa lang, mararamdaman ninyo ang malaking pagbaba ng paglalagas ng buhok at ang anit ay magiging mas malinis at mas presko. Ang mga bagong itim na buhok ay magsisimulang lumitaw pagkatapos ng 1 hanggang 2 buwan ng tuloy-tuloy na paggamit. Kaya, natapos na natin ang unang recipe.
Napakadali lang, di ba? Ngunit paano kung ang inyong buhok ay hindi lang ubanin kundi tuyo, split ends at walang buhay? Huwag mag-alala. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang advanced na recipe na pinagsasama ang dahon ng bayabas at isa pang superfood para sa buhok. Recipe 2, guava leaf at coconut oil hair mask, ang tagapagligtas ng tuyong. Sirang buhok. Sa susunod na recipe na ito, gagawa tayo ng isang intensive hair mask na pinagsasama ang kapangyarihan ng dahon, ng bayabas at langis ng niyog. Ang langis ng niyog ay matagal nang kilala bilang isang himala para sa moisturizing ng buhok. Kapag pinagsama sa dahon ng bayabas, magkakaroon tayo ng isang recipe na sabay na magpapalakas sa paggamot ng uban at magpapabago ng sirang buhok na gagawing malambot, makintab at malusog ang buhok sa lahat ng aspeto. Mga sangkap na kakailanganin. Isang dakot ng batang dahon ng bayabas. Mas maganda ang batang dahon dahil mas madaling i-blend at mas maraming juice. Datlang hanggang 4 na kutsarang purong langis ng niyog. Pumili ng cold press na uri para mas maraming sustansya. Blender at salang. Paano gawin? Hakbang 1. Ihanda ang dahon ng bayabas. Pagkatapos hugasan, ilagay ang dahon ng bayabas sa blender kasama ang kaunting tubig. Ilagay lamang ang sapat na tubig upang makapag-blend ang makina. I-blend ng napakalambot upang makakuha ng isang makapal na pinaghalong. Hakbang 2. Kumuha ng katas. Gamitin ang salaan o tela upang pigain ng husto ang pinaghalong upang makuha ang concentrated guava leaf juice at tanggalin ang pulp. Hakbang 3. Paghaluin ang ingredients. Ilagay ang inihandang langis ng niyog sa guava leaf juice. Gamitin ang kutsara upang haluin ng mabuti hanggang ang dalawang sangkap ay magsama at maging isang homogeneous na pinaghalong. Paano gamitin? Sa recipe na ito, pinakamahusay na gamitin kapag tuyo at malinis ang buhok. Pinakamainam na hugasan ang buhok sa umaga at i-mask ito sa hapon. Hatiin ang buhok sa maliliit na strands, gamitin ang brush o kamay upang ipahid ng pantay ang mask mula sa ugat hanggang sa dulo ng buhok. Mag-focus sa pagpahid ng mabuti sa ugat at anit. Masahihin ang anit ng dahan-dahan sa pabilog na galaw sa loob ng 10 hanggang 10 minuto upang hikayatin ang pagpasok ng nutrients. Pagkatapos ipahid ng pantay, takpan ang buhok ng shower cap o mainit na tuwalya at i-mask sa loob ng 30 hanggang 45 minuto. Pagkatapos ng oras ng pagmask, hugasan ng mabuti ang buhok gamit ang mild shampoo. Mas maganda kung herbal shampoo at maligamgam na tubig upang maalis ang lahat ng langis sa buhok. Maaaring kailanganin na hugasan ng 2 beses upang ganap na malinis ang buhok. Sa huli, banlawan ng malamig na tubig upang isara ang cuticle ng buhok at gawing mas makintab ang buhok. Dalas ng paggamit. Sa intensive recipe na ito, kailangan lang gawin ng 1 hanggang 2 beses bawat linggo. Maaaring haluan ito ng mga araw na naghuhugas kayo ng buhok gamit ang pure guava leaf water mula sa recipe number 1. Tingnan ninyo, ang berdeng pinaghalong na amoy dahon ng bayabas na hinaluan ng matamis na amoy ng langis ng niyog ay talagang nakaka-relax. Parang nagdadala kayo ng isang natural na spa sa inyong tahanan. Kapag tuloy-tuloy na ginawa sa lalong madaling panahon, ang inyong tuyo at sirang buhok ay mapapalitan ng malambot, makintab at punong-puno ng buhay na buhok. Ngunit hindi pa tapos. Mayroon pa akong isang ultimate recipe na siyang resulta ng pinakamahusay na herbal ingredients para sa buhok ng mga Pilipino. Ito ang recipe na ginagamit ng ating mga lola at ina noon upang magkaroon ng itim, makapal at makintab na buhok. Halina't samahan ninyo ako sa espesyal na recipe na ito. Recipe 3. Comprehensive Herbal Hair Rinse. Dahon ng bayabas, gugo, balat ng pomelo, at tanglad. Kung ang recipe 1 ay basic at ang recipe 2 ay intensive moisturizing, ang recipe 3 na ito
ay isang komprehensibong tonic para sa buhok. Pagsasamahin natin ang dahon ng bayabas sa mga gintong kaibigan ng buhok, gugo, balat ng pomelo, at tanglad. Ito ang sikreto para sa buhok na hindi lamang itim kundi malinis sa balakubak, makapal, makinis, at amoy bulaklak. Ang kombinasyong ito ay lumilikha ng isang perpektong hair rinse na lumulutas sa lahat ng problema sa buhok. Mga sangkap na kakailanganin, isang malaking dakot ng sariwang dahon ng bayabas, 5 hanggang 7 piraso ng tuyong gugo, balat ng isang pomelo ang berdeng balat sa labas, 3 hanggang 5 tangkay ng tanglad, mga 3 hanggang 4 na litro ng malinis na tubig. Paano gawin? Hakbang 1. Ihanda ang ingredients. Hugasan ang dahon ng bayabas, balat ng pomelo, at tanglad. Durugin ang dahon ng bayabas. Hiwain ang balat ng pomelo sa maliliit na piraso. Durugin at hiwain ang tanglad. Para sa gugo, ito ang pinakamahalagang hakbang. Kailangan ninyong i-roast ang gugo sa uling o gas stove hanggang sa lumobo ito at maglabas ng malakas na amoy. Ang pag-roast ay tumutulong na alisin ang toxins at i-maximize ang benepisyo ng gugo. Pagkatapos i-roast, durugin ang gugo sa maliliit na piraso. Hakbang 2, pakuluan ang hair rinse. Ilagay ang lahat ng inihandang sangkap, maliban sa balat ng pomelo, sa isang malaking kaldero kasama ang tubig. Pakuluan, pagkatapos ay hinaan ang apoy at pakuluan pa ng 20 hanggang 25 minuto. Pagkatapos ng 20 minuto, ilagay ang balat ng pomelo at pakuluan pa ng 5 minuto bago patayin ang apoy. Inilalagay natin ang balat ng pomelo sa huli upang mapanatili ang mahahalagang essential oil upang hindi ito mawala. Takpan ang kaldero at hayaang umalsa ang tubig ng 15 hanggang 20 minuto upang ang lahat ng nutrients ay lumabas. Hakbang 3. Salain at gamitin. Hayaan lumamig ang tubig, pagkatapos ay salain ang lahat ng pulp. Maaari ninyong pigain ng mabuti ang gugo pulp upang makuha ang lahat ng saponin na lumilikha ng bula. Tunawin ang concentrated herbal water sa maligamgam na tubig para sa paghuhugas. Ang paraan ng paghuhugas ay katulad ng sa recipe number 1. Basain ang buhok, hugasan gamit ang herbal water, at masahihin ang anit sa loob ng 10 hanggang 15 minuto, pagkatapos ay banlawan ng malinis na tubig. Dalas ng paggamit. Maaari ninyong gamitin ang comprehensive herbal hair rinse na ito ng 2 hanggang 3 beses bawat linggo na ganap na papalitan ang commercial shampoo. Ang amoy pa lang ng hair rinse na ito ay magbabalik na ng maraming alaala ng pagkabata, di ba? Ang amoy ng ating mga lola at ina, ang amoy ng pinakasimple ngunit pinakamalalim na pag-aalaga. Naniniwala ako na walang mamahaling shampoo ang makakapagbigay ng napakagandang karanasan at pangmatagalang epekto tulad ng tradisyonal na herbal hair rinse na ito. Gayunpaman, upang makamit ang pinakamahusay na resulta at matiyak ang lubos na kaligtasan, kailangan ninyong tandaan ang ilang mahahalagang paalala. 3 bahagi, mga gintong paalala. Kapag gumagamit ng dahon ng bayabas para gamutin ang uban, ang isang magandang bagay ay gumagana ng mahusay depende sa gumagamit para ma-maximize ang epekto ng paraang ito. Pakinggan ng mabuti ang aking tapat na payo. Pagiging matyaga ang gintong susi. Ito ang pinakamahalaga. Ang natural na paraan ay nangangailangan ng oras upang palusugin at ibalik. Huwag mawalan ng pag-asa kung pagkatapos ng 1 o 2 linggo ay wala pang nakikitang malinaw na resulta. Bigyan ang inyong buhok ng oras, hindi bababa sa 1 hanggang 2 buwan upang maramdaman ang pagbabago mula sa loob. Pumili ng malinis na dahon ng bayabas. Siguraduhin na ang dahon ng bayabas na ginagamit ninyo ay hindi simpreyan ng pesticide o nakakapinsalang kemikal. Pinakamainam na pitasin ito mula sa halaman na itinanim sa sariling bakuran o mula sa malinis na lugar sa probinsya. Subukan muna ang reaksyon. Bagamat ang dahon ng bayabas ay napakabanayad. Para sa mga may sobrang sensitibong anit, subukang ipahid ang kaunting tubig ng dahon ng bayabas sa maliit na bahagi ng balat sa likod ng tenga
sa loob ng 30 minuto. Kung walang pamumula o pangangati, maaari na itong gamitin ng ligtas. Hindi ito pangkulay ng buhok. Ipinapaliwanag ko muli, ang dahon ng bayabas ay hindi nagpapalit ng puting buhok sa itim, kundi nagpapalusog ito sa hair follicles upang ang bagong buhok na tumubo ay maging itim. Kaya, sa mga buhok na puti na, kailangan lang hintayeng mapalitan ito ng bagong itim na buhok. Samahan ng malusog na pamumuhay. Ang pag-inom ng tama at paggamit ng topikal na lunas ay pinakamahusay. Subukang matulog ng sapat, panatilihing masaya ang sarili. Ang stress ang numero 1 kalaban ng itim na buhok. Kumain ng sapat at balanse. Magdagdag ng mga pagkain na mayaman sa bitamina, B, iron, zinc, at copper, tulad ng madilim na berdeng gulay, beans, black sesame seeds, beef, itlog, at seafood. Uminom ng sapat na tubig. Ang tubig ay tumutulong sa paglilinis ng katawan at nagbibigay ng moisture sa buhok. Iwasan ang paggamit ng kemikal. Subukang limitahan ang pagpapakulot, pagpapabanat, pagpapakulay, at paggamit ng mga shampoo na may maraming malakas na kemikal. Pag-iimbak ng tubig ng dahon ng bayabas. Pinakamainam na gamitin ang tubig ng dahon ng bayabas sa loob ng 1 araw. Kung marami ang niluto, maaari itong ilagay sa malinis na bote, takpan ng mahigpit, at ilagay sa refrigerator. Gamitin sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Kapag gagamitin, initin muli ang tubig. Tandaan ang mga paalalang ito at ang inyong paglalakbay sa paghahanap ng malakabataan na buhok ay magiging mas epektibo at ligtas. Conclusion, kaya sa video na ito, ang aking channel ay kasama ninyong tinuklas ang isang napakagandang sikreto sa paggamot ng maagang pagiging uban gamit ang dahon ng bayabas, mula sa pag-unawa sa siyentipikong benepisyo hanggang sa 3 detalyadong recipe, mula sa basic hanggang sa advanced, at maging ang mahahalagang paalala. Sana ang mga tapat na ibinahagi kong ito ay maging kapaki-pakinabang at makatulong sa inyo na magkaroon ng ligtas, matipid, at epektibong paraan ng pag-aalaga ng buhok. Huwag hayaang maging bangungot ang puting buhok. Gawing himala para sa inyong buhok ang mga simpleng dahon ng bayabas sa inyong bakuran. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang muling suportahan ako sa pamamagitan ng pagpindot sa like button, pag-subscribe sa aking channel, at lalo na pagpindot sa notification bell sa tabi nito upang hindi mapalampas ang anumang kapaki-pakinabang na video sa hinaharap. At kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, mangyaring ibahagi ito. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay isa ring paraan ng pagpapalaganap ng pagmamahalan. Sa huli, nais kong batiin ang lahat ng aking mga tagapanood ng kasaganahan sa kalusugan, masayang pamumuhay, puno ng pag-asa, at sana ay makamit ninyo muli ang itim, makapal, at makintab na buhok tulad noong kabataan. Paalam at magkita-kita tayo sa mga susunod na video.